I'm Arlene Pielagotadi, and I'm 22, almost 22 years here in Jesus Harvest Assembly. I think nag-start kasi ako dito nung in-invite ako ng friend namin na si Arlette. Nag-join sa isang Bible study. And then yun, hanggang patuloy, continuous yung attend ko dito, going every Sunday, doon, tuloy-tuloy na. Nag-start lang ako sa Bible study, doon sa Vito Cruz. Bale nung youth namin, o yung YP, mga young pro kami noon, maganda kasi every Sunday meron kaming youth meeting. Kasi si pastor that time, parating siya, every Sunday noon, ginagather lahat ng mga YP. Maganda yung namin noon, samahan noon that time. So meron kami, that time yung may savings din kami noon na create yung YP. At yun, maganda yung aming yung camaraderie, yung aming samahan that time. Na doon sa YP na yun, nakilala ko si Ramil that time. Siyempre tawag ko noon dati sa kanya is Kuya, kasi ahead siya sa akin. Pero yun na, parang inaano nila kami, pinipair, oo. So yun, doon nagkaroon ng nagligaw siya, ganyan. Tapos yun, pero yung namin, friendship long term, di ba? So yun na, siguro yung time na yun, 30 na siya noon, ako 28, parang inano siya ni pastor na, mag-asawa ka na, ganyan. So then, yun na, konting lang kami, courtship, long friendship, di ba? So yun ang inaano ni pastor dati sa amin. So why not mag-settle down, ganyan. Kasi right, naman siya, right age na. So yun, yung mga youth namin dati, mga YP, sila din yung mga naging namin sa kasal. So dinala namin sila, kasi taga Bicol ako eh. So dinala namin sila dun sa Bicol, lahat ng youth dito. So sila din yung namin doon, kasama doon sa aming wedding. Kumbaga dati kasi, syempre nag-search ako nung saan ba yung tamang church. So nakita ko dito, ito yung parang hinahanap ko na place para sa, yung finding ko na finding the right place. So dito ko nakita yung may nabasang kong book, Finding the Right Place of Blessing. So yun nga, itong Jesus Harvest Assembly is a great blessing for me. Kasi dito ko nakita yung happiness ba, yung contentment. So dito ko rin nakita yung nakilala yung aking mapapangasawa, yung aking partner right now. So yun, kumbaga ito na yung pinagkaloob ni Lord para sa amin. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Lord na, yun nga, 22 years, nandito kami, strong, na nagsaserve sa Lord. Then yun, as a family, lahat kami nandito. Yun ang pinaka malaking blessing na pinagpapasalamat ko sa Lord. Nagpapasalamat ako siyempre most of all sa ating Panginoon, kaya nandito kami. Dahil na din po kina Pastor at Tites. Sila pa yung naging namin parang father at saka mother namin, dalawa ni Ramil. Kasi siyempre as a youth noon, sila yung aming dinatakbuhan, kung ano yung mga suggestions, yung mga ganyan. So malaking pasalamat kami as a couple, kina Pastor, malaking namin yun. Kumbaga, thankful kami. Happy 30th anniversary, Jesus Harvest Assembly. Ako po si Ramil Tadi. 23 years na sa Jesus Harvest Assembly. Actually, nakapunta ako sa church kasi through Pastor Ricky sa province kasi nakilala ko siya. Tapos hanggang inintroduce siya sa akin yung saan yung address. So tumawag ako doon sa through telephone number syempre. Tapos doon nalaman ko yung address. Doon ko na rin nakilala si Pastor Johnson on that Sunday din. Siya nag-introduce sa akin. So parang siya yung way para makilala ko si Pastor. Nag-start ako sa church, single pa ako noon. Tapos early years, young professional ministries. Unti-unti kaming nilagay ni Pastor sa backup. Lahat ng young professional na yon. Kaya ang daming backup dati. Actually, ako lang yung lalaki nun eh. Yung ginawang backup kasi si Journey. At hindi siya permanent kasi nagbiyahe na nun. So, ako yung lalaki nun, puro babae natin yung backup. Yun, 2006. First mission namin sa Cagayan eh.
Mga young professional halos yung kasama ko doon. Sila ni Ate Rose, maliban kay Ate Rose, kay Kuya Jake. Tapos, ang pinaka matinding mission year, yung year 2006. Yun yung church building. Mahirap yung mission kasi aakyat ka sa taas. Aakyat mo lahat buhangin, pati yung mga graba dun sa taas. Aakyat namin, so ganun kahirap. Throughout the years, siguro ang pinaka memories, madami eh. Hindi ko naman from young professional, tapos sa men's, tapos ang malaking talaga yung discipleship ni Pastor. Kasi lagi ko nandun talaga sa memory ko eh. Kaya kung minsan, nababanggit ko rin sa pag ako dyan, na lagi, nung young professional pa nga ako, sabi niya, yung regarding sa marriage, sabi niya, dapat establish friendship. Yung long-term friendship, short-term engagement, yun ang dapat idamihan mo yung friends mo. Yun yung lagi namin pastor sa akin dati. So, hanggang at least na ko rin, nagamit ko rin hanggang sa anak ko na turo ko. Na-meet ko si wife ko, si Ate Arlene, si Sister Arlene sa True Bible Study. So, doon nag-umpisa. Kasi may Bible study dati sa Beto Cruz. So, actually, maraming rin parang si Arlette, yung mga young professional din dati, hanggang naka-visit siya dyan sa church nung doon pa sa BRL. So wala pa kaming hindi yung pagkakita na starstruck ka kagad, na love struck kagad, wala. Wala pa yun. Kasi grupo kami, young professional, so walang engage, walang kwan. Tapos? Oo, tuloy-tuloy lang yung parang fellowship kami doon. Wala kaming mga relationship na talaga. Tapos nadala yung church sa Bicol, yung member? Oo, hanggang yung kasal doon na sa Bicol, yung lahat ng mga, halos dito. Dito yung abay. Yung ninang-ninong dito lahat. Siguro ang pasalamatan ko kay Lord for 23 years talagang, yung inilagay ka sa church na hindi lang physically na inalagaan ka, kundi spiritually. So, may totoo kang tahanan talaga or home church na sinasabi na nag-guide sa'yo, nagdi-disciple sa'yo, at the same time, nagko-coach sa'yo. Kahit na may alam ka, pero kailangan mo pa rin may coach, may church na nag-guide sa'yo. Kasi at least, kung minsan hindi mo na alam kung nasa totoong track ka pa, so may nag-guide sa'yo na pastor especially. Yun. Happy 30th Church Anniversary Jesus Harvest Assembly. God bless. Ako po si Jane Anciano at ako po ay 17 years na sa church. Yung tagal na nandito ako, naintindihan ko kung bakit nila ginawa yon para sa akin. So, hindi church worker din po ba? Opo. Nabaptize ako 2007. 2008, nagsimula na akong maging church worker. Naglilinis ng banyo, bukas ng gate, kailangan 4 o'clock a.m. gising na kami. Nagba-Bible study na kami. Kasama kong mga workers din, pati sila Tita Emmy. Kailangan bawal ang late. Ganun kahigpit dati, ganun kahigpit yung foundation namin. Simula Lunes, kahit gano'n ka pa kapuyat, kailangan 4 a.m. gising ka na. Favorite memories ko sa mission yung magpupuyat ka para sa preparation. Andun yung pagod, andun yung tawanan, andun yung iyakan, kasi syempre may mga Pero after nun, pag naglo-look back kami, oo nga nangyari to, ang sarap i-look back yung mga hirap, yung mga pagod, yung mga puyat, at yung mga gastos. Dito ko naranasan kung paano magkaroon ng pamilya, yung pamilya na hindi kadugo. So, naging church worker ako. Nagturo din ako sa Jaka. Isa ako sa mga nagturo sa Jaka. Yung memorable sa akin kung paano ako trainee ni Pastor. Para iba kasi yung train niya ngayon at train niya noon. Ang higpit. Yung tipong nasa pulpit ka, tapos imamay ka, yung gano'n. Yung bawal ang late. Yung bawal, hindi mo pwedeng sabihin hindi mo kaya. Dapat kaya mo at dapat alam mo yung gagawin mo. Na yun yung dala-dala ko ngayon.
ang sabi nga namin na yung unang training natin bago tayo graduate, ang church at saka si pastor yung una nating trainer. Kasi kahit saan mo kami dalhin, parang kinakaya namin. Kung sino na yung maging boss namin ngayon, parang minamani na lang namin kasi si pastor yung nag-train sa amin, si Pastor Johnson Cacmi. At yun yung isa. Pangalawa, ang magsimula ng family dito, nagkaroon ako ng asawa at nagkaroon ako ng anak. Yun yung pangalawang hindi ko makakalimutan. Thankful ako kay Lord na dinala niya ako dito. Thankful ako kay Lord na grabe yung grace niya sa akin. May time na umalis kami ni Brian sa church, pero binalik kami ng Panginoon. At binigyan niya kami ng humble na puso at humble spirit. Kasi hindi biro yun na lunukin mo yung pride mo at magpaka-humble ka, di ba? At thank you rin kay Pastor. Kung yung iba, kung siguro mga way back mga 2007, 2008, matatakot sila Pag nakita nakasulubong nila si Pastor Ibang-iba na siya ngayon actually. Napakabait na niya ngayon, napaka-considerate niya na ngayon kesa before, na napaka-strict niya at alam mo yung kung paano siya mag-discipline. Pero thankful ako na pinagdaanan ko yan, na nandito ako ng taon na yon na 2006, 2007. Kasi kung hindi dahil doon, wala ako ngayon. Hindi ko natatagumpayan ko ano yung mga pagsubok ngayon. Ang isa sa character ng taga-harvest ay giver. Sakto na sa'yo pero gusto mo pang mag-share, magbigay. Ang isa naman, dapat sensitive ka. Sensitive, in a positive way na sensitive ka kung ano yung pangangailangan ng church, kung ano ang dapat gawin mo, at masishare mo para sa church. Dapat meron kang sensitivity sa needs ng church at ng bawat member sa church. Hindi ka taga-Jesus Harvest kung hindi ka mahilig kumain. Ayan po. Kasi nagkakasundo lahat ng harvest pagdating sa pagkain. Happy 30th anniversary Jesus Harvest Assembly of God Community Church. Maraming salamat sa paggabay at support, especially po kay Pastor Johnson Cacnio at kay Tita Tess, na tumayong magulang namin, especially nung worker kami ng church. Maraming salamat po sa pagtutuwid, maraming salamat sa patience at sa support. Kayo na po yung tumayong magulang sa akin dito sa church. Kaya maraming salamat sa pagmamahal hanggang ngayon na binibigay niyo po sa aking anak. I pray for that God will continue to bless you and God will continue to bless you with long life para patuloy niyo pong ma-enjoy yung mga pagpapala na ibibigay niya pa po sa inyo. Maraming salamat po. Ako po si Brother Jeff Patron mula sa Pagsangan, Laguna. So ako po ay bali 15 years na rito sa JHA mula 2009 more or less. Originally talaga si Mrs. ang born again Christian, then nung napangasawa ko siya, doon kami kinasal sa Pagsangan, sa True Freedom. And then dahil dito siya nagtatrabaho, kinuha na rin ako ng principal dito sa Pasita Complex National High School. Then nagpaalam na kami doon sa sisimbahan namin doon na True Freedom. Kaya kami napunta rito dahil kay Mrs. din. Generally, sa mga taga-harvest, unang-una syempre, as nung bagong Christian ako, impression ko talagang okay. At home, pagiging family, yon. Ano sila, mapag-welcome. Ang mapag-welcome, maka-Diyos. Syempre, dito ako naturang maging maka-Diyos. Saka, yun, mababait. Bakit mababait? Mababait sila Sa totoo lang talaga. Ang pinaka-memorable sa akin ay yung tuwing mission. Tuwing mission camp. Kasi every mission camp, maraming itinuturo ang Lord sa akin. Yan talaga ang laging tumatatak na memory sa isip ko dito sa JHA. Ako personally, nagpapasalamat ako sa Lord dahil dinala niya kami rito sa JHA. Kasi sa dami-dami ng church dito sa San Pedro, ito yung will ng Lord na mapapunta kami sa JHA. And then, naramdaman ko rin na kasi from nothing to something, no? Sa mundo, di ba, meron sinasabing gano'n, from nothing to something in terms of wealth. Pero dito ko naman natutunan na from nothing na wala akong idea sa mga spiritual life, sa Bible. Pero dahil sa JHA, nagkaroon ng
something ang buhay ko dahil sa JHA. Happy 30th founding anniversary, Jesus Harvest Assembly of Community, Jesus Harvest Assembly Community Church. And I'm so thankful that we are here in this church. Nagpapasalamat ako sa inyo, Pastor, at kay Sister Tess, at sa inyong pamilya. Maraming salamat for mentoring our family as our spiritual advisor, as our spiritual father dito sa San Pedro. So again, sa mga ka-churchmate po namin, continue to serve God. Alam natin na hindi tayo bibigay ng Diyos. Again, happy anniversary and God bless us all. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako si Sister Maricar P. Patron. Actually, 15 years na ako sa church. And nagsimula ako, I think, 2008. Dalaga pa ako noon. So, nung nag-asawa ko yun, medyo hindi uli nag-a-attend kasi nga nagka-family na, nagbo-board pa lang ako dito sa San Pedro. So, ayun. After that, kasi sinama ko na yung family ko dito, yun, saka medyo nagtuloy-tuloy yung pag-church ko. Pag-church namin, kasama ko na yung family ko. Nung una, malayo yung bahay namin sa Langgam pa. Isa yun sa struggle namin na mag-travel from Langgam dito sa Pasita. Kaya medyo, yun, isa yun sa experience namin na medyo struggle kami sa pag-travel, tas wala naman kaming sariling sasakyan. Pero thank God dahil sa answered prayer, nakakuha kami ng bahay dito sa Pasita. Ayun, thank God. Kaya hindi na ganun kahirap mag-church. Kaya every Sunday, nakakapag-church na kami. At mas naging active kami sa church. Ayun. 3 words para ma-describe. Ano ba? Actually, maraming magagandang attributes ang Jesus Harvest members, lalo na yung leaders. Isa yun sa pinagpapasalamat ko sa Lord kasi dito kami napunta. Kasi yung bonding, yung fellowship every Sunday, yun hindi mo matatawaran yun. Hindi ko po makakalimutan kasi although nung hindi pa kami active, naramdaman namin na we're loved by the church, by the members of the church. Unang-una yung pumunta sila sa Langgam, kahit ang layo-layo. First birthday ni Malkaija, nung in-invite namin sila, napunta sila. Tapos, nung naglipat kami from Langgam sa Pasita, talagang nag-offer ng, sino ba nag-offer ng truck? Hindi ko na maalala yun, basta yung naglipat kami ng gamit. Tapos, ang mga katulong din, yung youth, na nagbuhat ng mga gamit. As in, kami lang, sila. Yung parang tinulungan kami sa paglilipat ng bahay. Ayun, I thank the Lord kasi una, dito talaga kami lumalago, hindi lang ako, pati yung asawa ko, at lalong-lalo na yung mga anak ko. Kasi, syempre, as a youth, isang importanteng dapat na maibigay natin bilang magulang sa kanila ay yung magkaroon sila ng personal relationship sa Panginoon. Kasi pag sa labas, naku, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. So, ayun. Yun yung, at higit sa lahat, ginagamit na sila sa ministry. Silang dalawa, yung eagerness nila, na sila pa nga nagagalit, nanay, late na kami. So, ayun. Happy 30th year anniversary sa Jesus Harvest Assemblies of God. God bless po sa ating lahat. Patuloy lang po tayong magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At God bless us all. 16 years na po ako sa GHE Church. Ako po si Christian Borhan ako po ay 4 years na sa Jesus Harvest Assembly. Ako pinapasalamat ko kay God kasi sa loob ng 4 years talagang nakita ko at naramdaman ko rin na binago talaga ako ni Lord na hindi pa 100% na pero nandun talaga yung pagbabago na sa loob ng 4 years ay nakita ko na may pagbabago rin talaga sa buhay ko. Papasalamat ako sa Lord kasi dahil sa church na to, ginamit
ni Lord yung church na to para yun, makilala ko si Lord sa life ko. Tapos, dito din ako nag-mature sa church na to. Happy 30th years anniversary, GHA. God bless. Hi, ako po si Daniel Enero. 8 years na po kami dito sa GHA Church. And Yun lang. So, ang pinaka-memories ko dito talaga ay nung youth nung sa RRC, yun talaga yung pinaka-memorable na sobrang saya ng mga youth, and then well coordinated talaga lahat, and lahat natuto at nag-mature yung spiritual ng mga youth nung time na yon. And then di lang siya yun, tapos yung isa pa, yung kinasal kami ng asawa ko na si Manel, na dito kami ay nagkaroon ng anak, at dito rin bininyagan sa church na to yung ang dalawang anak namin. Ang harvest ay ang isang taga-harvest ay tinatawag na isang barangay. Sa isang barangay meron tayong isang mga mamayan or mga kasama na sama-sama kumakain, tapos sama-samang bibigay ng kasiyahan, ng ngiti, bibigay ng basta sa lahat, buo tayo as barangay. Yun ang ano ko sa Team Harvest. Ayun, nagpapasalamat ako kay Pastor, kay Tita Tess, dahil nung bago kami ikasal ni Manel, madami kaming struggles kasi meron dinadala si Manel na baby, pero God is provide lahat ng mga iniisip namin nung time na yun na bigla ang kasal. Pero ayun nga, as a council, kinausap kami ng council na yun nga, kailangan magpakasal, and sobrang tuwa ko kasi nakapagpakasal kami dito sa church na to, and then papasalamat din ako na from medium naging excel ako. Then ayun, salamat sa Lord na patuloy siyang kumikilos sa aming buhay sa Enero family. And then ayun nga, yung sa dalawa kong anak din na lumalaki rin sila nandito sa church, at hindi sila sa ibang mga pag-alagala lang, magdiyaan. And then ayun, salamat ako at patuloy ang financial na binibigay sa amin ng Panginoong Jesus. At salamat din sa mga youth leaders dati na nandito pa rin, nagiging matatag pa rin yung youth natin. And then yung sa mga leaders and deacons na gumagabay din, at sa mga ninang at ninang namin na gumagabay sa amin sa mga aming pamilya na mga advices. Yun lang. Thank you. Happy 30th Church Anniversary, GHA Harvest. And ayun, ipapasalamat ako sa Lord, kay Lord at kay Pastor at kay Tita Tess, and lahat ng bumuo ng 30 years na to. And salamat po. Thank you. Ako po si Francis Maralang. 1 year na po akong umati sa church ng GHA. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi dito sa church na to na naranasan namin ang pagpapatuloy ng paglago sa aming buhay Christian. Happy 30th anniversary po sa GHA. More power at patuloy na lumago ang ating gawain sa church na ito. Ako po si Greta Langkideng, and 11 years na po ako sa JHA. Actually, in-invite lang ako ni Ate Annie. Si Ate Annie kasi gymmate ko. Tapos one time, sinabi niya sa akin, gusto mo mag-church? Ay ko, sige, sumama ako. Tapos since nung nagsimba na ako dito, nung una, ako lang. Hanggang sa na-realize ko na, ba't kaya hindi ko na lang isama yung mga anak ko? Ganon din naman. Kaya simula noon, siguro nag-start si Daniel dito 8. Hanggang yung bunso ko ngayon, 16 na siya. Still, andito pa rin. Yeah. Ang pinaka talaga na tumatak sa akin, yung mission. Kasi sabi ko nga, yung mission, yung parang, yung isang bagay na parang kung tatanungin mo ko, ayoko. Pero alam ko sa sarili ko na kailangan ko. Kasi dahil sa mission na to, alam ko na marami akong matututunan.
Yung labas ko ng comfort zone, dun talaga ako kinakabahan. Kaya nung time na una kong sama ng mission, tinanong ako kagad ni Daniel, mission yun, bawal maarte dun. Kaya ang sagot ko sa kanya, alam ko, handa na ako. Bukod sa lagi tayo may handa, lagi tayo may coffee, may merienda, lagi kang busog, sabi nga, Chan and spiritual, masasabi ko na mga taga-harvest, hindi tayo perfect. Pero nagwo-work tayo para lumago yung isa't isa. And tungkol naman kay Pastor, ang lagi ko talagang natatanda na sinabi niya, walang perfect na church. At kung saan ka tinanim, doon ka dapat. Madami, siguro hindi tayo matatapos. Madami talaga. Nagsimula ako mag-church, nung time na ako magpabaptize, sinulat ko lahat ng pangarap ko. Sa 11 years ko, lahat natupad na. And working pa. Kaya talaga nagpapasalamat ako sa JHA. Sabi ko nga, ito yung pangalawang pamilya ko. Ang spiritual family ko, nasabi ko nga, dahil nung time na narinig ko kay Pastor na yung kung saan ka doon ka, yes, totoo yun, walang perpekto. Dito magkamali ka, may masabi kang hindi maganda, pwede ka magsuot. At the same time, kung pamilya mo yan, yan ang babalik-balikan mo, saan ka man magpunta. Happy 30th anniversary, Jesus Harvest Community Church. Thank you, Pastor Johnson and Ate Tess. Ito ang second family ko. Dito ako dinanim, dito ako lalago. Ang Jesus Harvest ay masaya. Maraming mga magaganda, pinagpalang Diyos at mga gwapong pinagpala ng Panginoon. At higit sa lahat, pangatlo, ay matututo ka sa mga gawain ng Panginoon. Akala ko ganun lang yung missions na yon, hindi pala. Ganun pala yung bibigay mo yung best mo, yung bigay ng Panginoon sa yung talent, yung time mo, yung effort mo. Hindi lang effort bilang isang tao. Effort bilang isang pinili at tinawag ng Diyos doon sa missions na yun. At nagpapasalamat ako dahil bahagi ako doon ng missions na yun. Dahil marami akong mga na-share ng mga kabataan. At nandun yung minsan sineran ko yung isang kabataan na kailangan daw niya ng comfort ng Lord. So, nandun ako, na-touch ako doon. Dahil dalawa kami eh. So, pinag-pray namin siya. Doon ako na-touch sa ginawa ng Panginoon sa amin. So, nung pagkatapos noon, dumalo na siya doon sa prayer meeting na gano'n. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. In my 8 years sa JHA, tinuruan niya akong paano maging faithful sa Lord. Faithful sa pagbibigay ng tithes and offering. Pero, tinuruan niya rin ako kung paano maging totoo. Righteous. Kasi humihiram lang tayo ng righteousness sa Panginoon. So, binigay niya yun sa akin with the grace of God. Yun ang nagpapasalamat ako. At nagpapasalamat din ako sa Lord kasi yung mga anak ko, dito sila lumaki, yung nag-grow sa pananampalataya sa Lord. Kahit na minsan hindi sila perfect, little by little, tinutuwid sila ng Panginoon. Kaya I am thankful sa Lord, sa JHA. Happy 30th anniversary, Jesus Harvest Assemblies of God Church. Ako po pala si Jake Brian Ansiano, 23 years na sa church. Siguro yung pinaka-highlight yung yung kasal. Pero yung madami from children's to high school, college, hanggang sa napunta na sa men's, meron siyang mga pero yung pinaka-highlight talaga yung kasal kasi yun yung special day Special day talaga. Madami kasi for those 23 years namin sa church, simula kami sa bike, tricycle, tapos ngayon sakyan. Iba yung yung blessings ni Lord. Kaya madaming transition sa life namin. Happy 30th church anniversary JHA. Thank you for all those years sa mga memories kay Pastor, kay Tita Tess,
sa lahat ng nakasama ko sa youth, sa lahat ng kasama ko sa church. Thank you and God bless. Ako po ay si Leanne Atienza and ako po ay 13 years na sa JHA. Memorable moment sa akin out of 13 years is yung missions. Maraming moments sa missions talaga na doon ako nag-grow. Kasi yung mga hindi ko akalain na magagawa ko sa sarili ko, sa church, doon ko natutunan sa missions work. Isa kang taga-harvest kapag, unang-una, you're strong. Second, you have great faith. And ang isang taga-harvest, never na nag-lose ng hope. Nagpapasalamat ako kay Lord sa life na binigay niya for allowing me to go back dito sa church. It was a tough journey, masasabi ko. Maraming nangyari, maraming natutunan. Dito na ako nag-grow from young youth to young professional. Pero grabe yung movement ng God and ginamit niya yung life ni Pastor, ng family niya sa life ko kasi hindi ko ma-imagine yung sarili ko kung nasan ako ngayon without, especially si Pastor na tumayong tatay ko for those years na nandito. Most memorable ko dito sa church, siguro from student to working, is yung one-on-one ako ni Pastor separately at saka ni Tita Tess na talagang tinutukan nila ako in a way on how I want my life to be, na hindi ako magstay sa kung anong meron ako dati, kundi tinulungan nila ako na mag-grow in my own self, na hindi lang siya sa ministry, kundi bilang ikaw na parang tinuring nila akong anak. Happy 30th year, JHA Church. And nagpapasalamat po ako kay Lord at sa inyo, Pastor, for being the dad na nandyan para sa akin. You've been there for me all through my life since bata ako, but I've grown for the last 13 years. And I just thank God sa buhay ninyo na binigay ni Lord for me and for my family. Words are not enough how I can thank you for letting me be part of your family and for making me na parang isa sa mga anak ninyo. Sobrang thank you po and thank you sa Lord sa lahat ng opportunity. God bless mo sa lahat. Ako po si Silo Amores and kami po ay recent members ng church, which is 6 months pa lang. First impression ko dito sa church is napaka-warm. Very at home. Although, yung mga ganitong hindi siya bago sa akin kasi I've been to many different ministries before. Lumaki din ako sa church. So, pero bago din kasi kami dito sa San Pedro. Wala pa kaming 1 year nung napapunta kami dito sa GHA. So, parang pagdating namin dito, parang, although, parang recently lang kami sa San Pedro, parang kaming na at home dito sa lugar because of the church. Kasi, andun yung warmness ng mga tao, andun yung parang comfort dito sa church. So, parang sa amin kasi, given in a new place para sa family to settle, nakakapanibago at the same time, struggle din yung adjustments sa amin lahat. So, napakalaking bagay na meron kaming second family aside from direct family na parang parang magiging comfort din namin. Happy 30th anniversary, JHA. More power to the church as nasa startle talaga. Okay lang. Kahit yun na lang din, God bless. Happy 30th anniversary, JHA. And more power to the church and God bless. Ako po si Rachel, between 11 years na ako sa church. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa loob ng 11 years na sa church ako sa GHA na katapatan niya at kabutihan niya na patuloy na nagpo-provide sa akin at sa kabila ng mga pagsubok na binibigay niya ay nandun yung mga peace of mind at
kumbaga, ang sarap sa Panginoon kapag kasama mo siya. Nandun yung mga pagsubok na naranasan mo, pero dahil sa biyaya ng Diyos, ay natatagumpayan mo. Year 2012, kung bakit ako napunta sa church ay dahil sa kaibigan ko si Clarice. So, in-invite niya ako. Una ay nung Friday night ng bawal sa gathering ng mga kabataan. So, dun ako nag-start. Tapos, sumunod nun ay every Sunday or paminsan na-attend ako sa church service, ganun po. Yung paborito kong memory sa church ay yung youth camp. Kung saan, dun talaga yung naano ko yung nas-motivate ko as kabataan noon na mas patuloy pang makilala yung Panginoon. At doon ko na nakita yung mas talent na maibibigay sa Kanya. Characteristic ng isang harvest ay isang sila ay masayahin at tigit sa lahat ay mapagbigay. Nagpapasalamat ako una sa Panginoon na naging part ako ng Jesus Harvest Assembly. Pangalawa kila Pastor, kila Tita Tess na nandyan yung nung kabataan ako na ginagabayan nila ako noon. At ngayon, at nagpapasalamat din ako na naging bahagi din ako ng kabataan ng Youth Connection. Happy 30th anniversary, Jesus Harvest Assembly. God bless. Ako si Junel Salem. Ito naman yung asawa ko, si Eric. Tanday, Salem. Dumating kami sa GSA 2018. So, 5 years na. Nang dumating kami dito sa Luzon, kung saan-saan na lang kami nagsisimba, hanggang sa sabi ng bayaw ko na maghanap kayo ng simbahan na yung kapatid niyang pastor. Maghanap kayo ng simbahan kung saan membro kayo. Kaya nag-search ko sa Google kung saan yung malapit. Kaya ito yung GHA. Doon pa natin sa may... sa GT pa, sa likod ng GT. Doon. Kaya pinuntahan namin. Yun. Doon nag-umpisa. Anong buwan yun? Ano na yun? July. July. Tama, July. Thank you sa mainit na pagtanggap sa amin. Salamat din sa church na to, nagiging kapamilya. Tapos sa kay Ate Tis din, sa kanyang accommodation. Sa buong thank you po and God bless po. Ako po ay si Arlene Salupan. 10 years na po kami dito sa GHA family. Ako'y nagpapasalamat na nakapunta kami dito sa GHA. Marami akong naranasan na mga paghihirap. Siyempre sa malayo kami doon. Malayo yung travel namin pero napakabuti ang Panginoon kahit sa malayo. Hindi hadlang yung layo sa biyahe. Yung sa 10 years, yung parang yung banding, yung pag may mga birthday ganon, na nakapunta kayo doon sa bahay. Maraming parang hindi ko maano yung maraming mga memories na dito ko naranasan dito sa GH. Unang-una ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na nakatagpo kami dito sa GHA, lalong-lalo na si Pastor Johnson at si Sister Taze na yung pagtuturo niya, yung para na namin dito sa church. So, okay. Happy 30th Church Anniversary, GHA. Ako po si Elgin Salupan. Magti-10 years na po kami sa GHA. Yung unang-unang anniversary po na pag-attend namin sa GHA, doon pa sa may GT likod. Nung nanalo pa kami ng parapol na pinagkaloob sa amin ng Panginoon. Hanggang ngayon ay ginagamit pa namin. Yung loving people, accommodating people. At lalo na maalala ko si Sister Annie. Siya yung laging nag-ano sa amin na pag umating kami noon. Dito kami na-nurture sa turo at aral na ibinibigay
butihing pastor na si Pastor Johnson. Happy Church Anniversary, Jesus Harvest Assembly of God. Salamat sa Panginoon at pasalamat sa Pastor Johnson Cacneo na sa patuloy na pagbibigay ng paalala at pagbibigay ng mga mensahe na patuloy na magpapalago sa aming pananampalataya. At salamat sa buong pamilya ng GHA sa patuloy na pagsama-sama natin para patuloy na tayo'y maglingkod sa ating Panginoon. Ako nga pala si Ralph Custodio. 8 taon na po kami sa Jesus Harvest. Ang hindi ko makalimutan dito sa GHA yung misyon. Kasi ako bilang Kristiyano, dito ko naranasan yung sumasama sa misyon. Dahil mula pagkabata ko, dito lang ako sa GHA nakasama doon sa misyon ng church. Sa GHA, dito masaya, maraming pagkain. At dito ko nakita yung buo bilang pamilya ang samahan. Parang barangay, sama-sama. Dito sa GC, nagpapasalamat ako dahil dito kami lumago. Yung mga anak ko, nagamit yung mga talento nila sa kanya-kanya nilang ministry. At nakita ko na bilang isang pamilya, bilang kapamilya at kasama sa GC, nakita ko yung kaibahan at pagbabago ng mga anak ko at yung kasama sa yung mga kapatiran at lalo na kay pastor. Ang samahan parang pamilya talaga, hindi na iba. Happy 30 years anniversary JHA. Papasalamat kami lalo na sa pamilya ni pastor, sa mga kapatiran na kasapi dito sa JHA. Buong puso po kaming nagpapasalamat at ang pakikisama na hindi ko malimutan dito sa JHA. Ako po si Edith Custodio. 8 years na po kami sa JHA. Ang pinaka-favorite kong memory sa JHA ay yung first time kong nakasama sa mission. Sa ilang years na ako naging Christian, first time po ako nakasama ng mission noong sa Carlis. Yun po ata yung pinakauna kong asama sa mission. Define ko na taga-harvest ako, isa akong missionary. Happy 30th year anniversary GHA family. Ako is lubos nagpapasalamat sa Panginoon na naging kabahagi kami sa GHA. Ako'y nagpapasalamat, naging kabahagi kami ng GHA family at ang buong pamilya ko. Ako'y lubos-lubos nagpapasalamat sa Panginoon at happy anniversary. 8 years na kami dito sa Jesus Harvest Assembly of God. Ang pinaka-favorite kong memory dito sa Jesus Harvest Assembly of God, yung mission sa Carles, Iloilo. Nagpapasalamat ako kay God dito sa nandito kami napadpad, as in napadpad parang dito sa Jesus Harvest Assembly of God because dito nakita ko yung prayer support led by Sister Tess Cacneo. Tsaka of course yung under the leadership of Pastor Johnson Cacneo. Talagang kapag may need ang mga kapatiran, talagang pupunta at ay makikipag-connect kay Sister Tess through the GC para magpa-pray kung ano man yung mga mahalagang items na kailangan namin ng prayer support. Happy 30th members, at most especially kay
Pastor Johnson Kaknew and Sister Tess and family. Salamat sa mga programa ng church na talagang nalulugod kami at nasisiyahan. God bless to everyone. Let's enjoy and continue to experience God's work in this church. Ako po ay si Alan Quadra, 50 years old. Nakatira po sa Katarungan Village, Muntinlupa City. Sa JHA, kuha na kami mga 8 years mahigit na. 8 years mahigit. Ang memorable ko sa church na nagkasama kami sa mga misyon. Misyon sa Dangay, sa Carles. Masaya ang pamilyang GHA ng magkasama-sama, bawat isa. Masaya ang samahan namin at saka kami dito ay lumalago kami sa simbahan. At saka tuwing may mga outing, masaya ang mga kapatiran. At saka nang may mga kami, mga church, yung natin sa Tagaytay, ang tawag doon. Family camp, family outing. Masaya doon. Ang mabigay ko lang sa 30th anniversary namin dito sa church. Patuloy tayo sa ating panambahan at saka pananalig sa Panginoon hanggat may buhay. Sa kabila ng mga kapansanan, pero ang Panginoon pa rin ang ating pananalig. Happy 30th anniversary sa JHA family. To God be the glory. Hi, I'm Aimee Kodala. I've been in this church for 30 years. Last 1993, bali kapit-bahay ko yung naging mission church. So, ako yung mga nasa first batch na minister and na disciple nila pastor. So, from that moment on, doon ko nakilala at nag-accept na ako sa Jesus, kay Jesus Christ. That was, I think, 1993, first quarter ng 1994. Oo. And that's the time na rin na I accepted Jesus Christ as Lord and Savior, and then nagkaroon ako ng baptism kasi I enjoyed being in the Christian family na during that time. So, when being part of the 30 years of the church, pwede niyo po ba ma-ikwento lang early years? Early years, okay. Kahit mga memories lang. Oo. Sa early years, talagang napaka-memorable sa akin kasi yun yung time na nakilala ko na si Lord. In-accept ko na. So, I enjoyed being in the presence of God, and at the same time, I enjoyed the family of Christians. So, naging masaya ako na parang naging selfless na ako. Parang nakalimutan ko na ang lahat. Kasi I'm enjoying in the ministry of the Lord. So, yun. At yun yung naging way na nagkaroon ako ng maturity because of yung ministry na hinawakan ni Pastor Johnson, na nagkasama kami from the very beginning at very encouraging si Pastor, ma-push siya at yun ang gusto ko talaga, encourager siya. At the same time, very yung anong tawag doon? Yung hindi ko ma-express eh. Yun, motivator. First kasi doon lang kami nagganap ng first anniversary sa kalye, sa kalsada. And then,
times meron Ay, tayo sorry. sa kabilang side. Oo. Maatake na naman yung aking. Di ba nakuha sa camera yan? I-edit mo naman siya. Tsaka ngayon lang po siya. Testing lang ba to? Ay, hindi naman po na-enter. Pero, Okay. tinatanong ko po, Okay. hindi naman po kasi Lahat. dahil highlights po ito. Okay. Pero, tinatanong ko po ang bawat isa para lang Maalaman. Okay. Baka siguro magkaroon tayo ng full interview. Yung mga maayos. Yung mga ganitong break. Oo. Parang pahapyaw-hapyaw lang. Okay, sige. Yun, nagkaroon kami na-experience namin yung nag-worship kami under the mango tree at meron kaming tinatawag no na BGM, which is Buhat Gamit Ministry. At yon ay talagang kayang-kaya ko pa naman noon, so nakakatulong pa ako noon sa mga buhat-buhat. Early morning, 4 o'clock, mga gising na si pastor at saka ang mga ibang nasa music ministry, nagbubuhat na. So, kahit na umuulan yan o umaaraw, talagang ginagawa ng paraan na magamit lahat. So, kung umuulan or umaaraw, tuloy ang gawain dun sa under the mango tree. Siyempre, with the tent. Yun, kaya nakaka-enjoy. Okay. So, before kasi, napakadami naming mga gawain. Ministries, attend dito, attend doon, lipat ng church. Pero ang talagang nagtagal kasi kami doon sa VRL at doon din nag-start yung yung missions ng church. That was siguro year 2000. And then, ayun, naging yearly na yung missions ng church at na-enjoy ko talaga, napaka-memorable. Although may hirap, may sacrifices, but I enjoyed being in that mission kasi nafe-feel mo talaga yung isang mission in the islands. Yung palipat-lipat kayo na may mga gamit, bawat galaw nyo, buhat ang mga gamit. So, nakaka-enjoy. Basta alam mo na ang Panginoon yung purpose mo doon is to reach out, not for the company, but your purpose to reach out the people. So, nakaka-enjoy yung ganon. Well, talagang napakadami kong Jane, magpapasalamat talaga sa Panginoon. Hindi napapalitan or hindi walang kapantay ang pasasalamat ko sa Panginoon. Kasi from the first na nag-step forward ako, na inaccept ko ang Jesus Christ as my Lord and Savior, talagang siya na yung totally na nagbago sa akin. Nagkaroon na ako ng dito ako nagkaroon ng spiritual maturity, spiritual growth, na hindi pa naman natin masasabi na I am a perfect believer of Christ, but from day to day, talagang patuloy yung pagbabago sa akin. At marami akong natutunan through my spiritual daddy, spiritual father na si Pastor, kasi nga, he is a very encourager person. And isa pa, ang family ko, talagang kumilala sa Panginoon na ako yung naging instrument ng God. Kasi wala namang Christian sa amin noon. So ako yung first. So thankful ako na halos lahat, isa lang talaga yung hindi pa talaga nag-accept sa Christ. Pero lahat ng mga kapatid ko, we are 7, nag-iba na sila ng faith, hindi na doon kami sa luma. So, through me, I thank God na ginamit niya akong instrumento. Hindi ko man sila talagang tinutukan ng mga preaching or mga sharing, but through my life, tinitingnan nila ako. So, yun na yung nag-motivate din sa kanila na sumama sa ganitong gawain sa ministry. Sa lahat ng mga nanonood na dito sa video na to, dito sa church na to, binabati ko kayo lahat ng Happy 30th Anniversary Jesus Harvest Assembly of God Community Church. So, if you want to know Christ more sa mga kaibigan natin,
sumali na kayo sa mga ganitong gawain because it's very enjoying and it's very changing, life-changing. Thank you. God bless. I love you all. Ako po si Brother Jake, sa lahat ng mga hindi pa nakakakilala at para naman sa lahat ng mga dating nakasama na simula pa sa paglilingkod sa ating Panginoon noong sila ay nagdadaos doon sa bahay sa tapat ni Sister Glenda. Hindi ko na malaman kung anong years na ang dahilan kung bakit nakilala ang Panginoon ay nagbabahay-bahay noon sina Sister Tess at ako ay natsyempohan nila na imbitahan na umattend. At sa simula ay hindi maganda, very rough ang buhay, pero habang lumalaon, habang nakikilala mo ang Panginoon, naroon pala ang tunay na paglilingkod. Ang mga worker ng church, ang mga kabataan, madaling araw, bumabangon, gumigising, naghahakot ng mga silya, papunta doon sa manggahan. Ang pag-arrange ng mga instrumento at ang paglilinis, paggagamos naman ng damo tuwing walang trabaho, walang service. At ako'y natutuwa sa bawat pagsubok, sa bawat mga pangyayari, ay narayan ang Jesus, Lord of the Harvest, ang dating pangalan ng iglesyang ito. At dumating pa nga sa punto nung magkamisan ito, napakaganda-ganda at baka magtatawanan kayo, sana konti lang. Naniningil kami ng aming mga ipinakain sa mga manggagawa at nakabila ko ng manok. Nakasalubong ko si Pastor Johnson, nakamotor siya. Ang ginawa ko sa panabong, hinawakan ko sa dalawang paa, binitbit ko na parang pangkatay. At nang sabi niya sa akin, oh, ang sarap niya na, ang taba niyan. Yun lang, parang patay mali siya, pero malaki ang diin sa akin noon. Kaya naipasya ko lahat ng aking mga alaga nung dumating ang anniversary ng iglesyang ito, kinatay ko lahat ang aking alaga. Napakahirap agad kalimutan. Pero naroon ang paggabay at pagkilos ng banal na espiritu na laging sasama sa atin. At nagmula noon, dumating na yung mga paglimisyon ng iglesyang ito sa iba't ibang panig ng Bisaya. At nakakasama ako sa kabila ng kahirapan at mahirap talagang manghingi ng mga anong tawag dito? Magsusuporta dahil talagang malaki ang bayarin pagpunta sa misyon, pero sa ngayon kung ating iisipin yon, pera lang yon, kaya nating kitain. Pero ang ibubunga naman noon, mga kaluluwa na talagang ninanais ng Panginoon. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa ating butihing pastor. At hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy sila sa pag-abot ng mga kaluluwa na wala pa sa kanyang kaharian. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa video na to. At ang papurit parangal sa ating Panginoong Jesus. Maligayang bati sa ika-30 anibersaryo ng iglesyang ito, na kahit kami ay malayo at napaibang bansa, ang aming panalangin ay nagiging kabahagi pa rin ng iglesyang ito. Lalo pa nga ang pagpapaabot ng mga panalangin ng ating pastor, ng ating pamilya, ng mga mananampalataya, at higit sa lahat ng miyembrong ito na patuloy na naglilingkod sa iglesia. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy anniversary! Ako si Sister Rose Anciano. Naging miyembro po ako ng Jesus Harvest Assembly Church since 1995. Ay nakakatuwa po, para po kaming mga Israelites. Palipat-lipat, may tent, may iba't ibang lugar po. Then yung pong mga house-to-house Bible study,
napakasipag po ni Pastor John. That time, I think, ano pa siya, binata pa, single pa, or boyfriend-girlfriend na sila ni Sister Tess. And then, kay Pastor John ko po nakita yung passion and a really good model as a man of God. And then, siya po ang ginamit ng God sa buhay ko, sa buhay ng family ko, upang patuloy po kaming maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Ay, yung favorite memories ko, number 1, mission. Dahil masasabi ko na I'm a missionary by heart. Ganyan ako, create ng God. Yung passion ko na i-train sa amin ni Pastor John, yung reaching the lost souls, yan ang priority, na i-reach out mo yung mga lost souls. So yun po yung talagang naging passion ko. Kung saan man po ako pumunta, talagang kinakailangan, sabi ko nga po sa sarili ko, wherever God leads me, that's my mission field. And whoever God puts in my path, magiging John 3:16, I need to share about Jesus. And then, next po yung mga celebration, yung mga gathering, and at the same time, every time po may gathering, ang Jesus Harvest, sinabi nga po, harvest, ang dami po mga foods, and then kasama na din po doon yung balot-balot na nakakatuwa naman po. Doon yung mga gathering and fellowship and bonding ng brothers and sisters. Sa pamamagitan po ng Jesus Harvest Assembly, tinrain po kami ni Pastor as disciples, and then later on, naging part po kami ng leadership, deacons, and then council. And then yung po mga anak ko, naging member ng worship team. Tunay nga po na yung dedication ng ating mahal na pastor, Pastor John, nagbigay sa akin ng, how you call it, inspiration and motivation kung paano ako kinakailangan mag-grow spiritually, and yung deeper relationship ko sa Panginoong Hesus na patuloy kong i-desire ng heart ko, na hindi ka lang sa sarili mo, kundi ang kagaya nga ng the reason why our God the Father isinend yung Panginoong Hesus para ibigay yung anak niya sa mga lost. Yun po ang in-impart sa akin ni Pastor John, and at the same time ng Panginoong Hesus na to reach the lost. Yun po yung aking passion and desire. Amen. Unang-una po, itong Jesus Harvest Assembly, kahit po saan ako makarating, even nasa Amerika po kami, nagbakasyon lang po kami dito to visit our local church, our brothers and sisters, especially si Pastor John, Sister Tess, and the family, and my family here. Kahit saan po ako makarating, talagang ang heart ko po nandito sa iglesyang to, yung pagmamahal namin, yung suporta. Kasi po, kahit naman po saan kami nandun, ganun din po sila. All the way po yung support, yung care, yung love, especially po yung mga family ko po na nandito sa Pilipinas. Tunay nga po na masasabi ko na sila yung pangalawang family ko rito, mga kapatid ko po sa pananampalataya na talagang always there. Always on the rescue, na madedependahan mo, maasahan mo, na kung magkamisan, if you really need prayer o may mga concern ka, sila yung ma-open mo sila na I consider them as my family, you know, na hindi ako mag-second thought o mag-hesitate to open up kung ano man yung mga nagdadaanan namin, na nararanasan namin, na sa pamamagitan nila, lumalakas yung aming spiritual, encouragement, and at the same time, we overcome. We always overcome through our Lord Jesus, and at the same time, through the encouragement and through the love and support of our brothers and sisters, especially our Pastor John and Sister Kaknya. And maraming salamat po. Saludo po ako sa 30 years na pala ang Jesus Harvest Assembly Church. Congratulations po, and I have faith and believe greater things and greater things are yet to come dito sa iglesyang ito. Be ready, be prepared. God will do something good and something great in your lives. To God be all the glory, honor, praise, and thanksgiving. Hallelujah, in Jesus' name. Congratulations po. Blessed 30th anniversary po, Jesus Harvest Assembly. We love you. We love you all.